At ito naman mga kada, let's welcome our dear kada couple, Gracie and Erwin Numel. Hi, Hello, mga kada. Welcome to Kada Umaga. Good morning! Good morning, Good po. morning! Good morning. Simulan na natin ang kwentuhan dun sa Kambal na Strawberry. Grabe, nakakakilig, no? Pero gusto ko munang simulan dun sa pag-apply nyo ng trabaho. Sino Yes. unang nag-approach? Actually po, meron talaga nagpakilalang isang girl na makakasama rin namin there. Yes. Tapos, uy, tara, ano may papakilala ko sa'yo, makakasama natin doon. Parang ganun. Tapos, ako nun po kasi parang broken-hearted pa. So, okay, ganun. Tapos, Wala na, nung parang nasa nag-meet- 3-month rule ka ba? Yes! So, parang nag-meet talaga kami. Parang wala lang, ay, hi, ganun lang po. Casual na casual. Casual talaga. Then, Sobrang layo namin nun. Actually, eto siya, tas nandun pa ako sa dulo. Nag-hi lang, sabi, Suplado si pa siya. Si Gracie, tapos Erwin, tapos malayo, tas hi, hello lang, kasi hindi talaga kami nag-meet nun. That time, yun yung medical namin. Kinabukasan, yun na yung flight namin pa Dubai. parang kukuha ng passport kasi kailangan na naming i-claim yung passport para finally we're going to Dubai na parang kinabukasan. Tapos, una, dapat magkasabay lang ata sila nung friend kong girl. Tapos, nalaman niya, taga ano, sige, sabay na tayo. Sabay-sabay na tayo. So, Then, hindi na sila nag-usap, parang kami na yung nag-usap. Siya yung close dun sa isa. Doon sa friend mo? Yung sa friend po namin. Tapos, nung nandun na sa bus, dapat may bababaan talaga siya. Ay, sabi niya, ay, lumagpas ako. Sige, may daan naman dun sa Ano yun? Lumagpas ka pa talaga or strategy mo yun? Actually, wala naman ako iniisip na kahit ano. Siguro masaya lang talaga siya kausap. Tapos nag-jive kami kaagad kahit yun yung first na usap namin. So from jeep, bababa kami ng Baclaran nun. So meron dun bus. Yung bus na sasakyan ko, walang dumarating, puro bus niya. So sabi ko, why not kaya sabay na lang ako sa bus niya. Tapos bababa na lang ako dun sa malapit dun sa... Feeling ko wala talagang bus na dumadaan. meant to be talaga. Parang wala na Kailangan talaga. yan. Kailangan namin magkakilala daw ng, sa mga traffic, sa gano'n. mga traffic. So dahil sa traffic na yon, tumagal yung pag-uusap naming dalawa hanggang sa dami na namin na Parang dun sa moment na yun, parang nakilala ko yung buong pagkatao niya, na laki siya sa lola, na sabi pa niya mahilig siya sa gulay, pero suddenly na-realize ko hindi ko pala mahilig sa gulay. Parang nagpapa-cute ka lang ata noon. Ganon. So, ang dami nyo na pag-usapan. As in, Yes, sobrang dami. Sobra po. Yun So, po. nung time na yun, nagugustuhan mo na ba siya nun? Si Erwin? Actually, parang hindi pa ganon, Oo, pero wala. sobrang interested ako na, hala, may magiging friend na ako doon na mabait, tas gentleman, ganon. Uy. Nakakasal ka. Ay! So, ayun, parang, pero totoo naman po, kahit saan pa puntahin si Erwin, ganun talaga siya. Knowing him talaga, very gentleman, sobrang maalaga, and also mapagmahal sa family. Ikaw, Erwin. Gusto mo na ba talaga nun si Gracie? Parang nagugustuhan Yung totoo mo na. kasi. Sabihin mo na si Erwin. Parang Patayin mo na, Erwin. Di ka na masasakay yun, dun sa bus. Oo nga. since single din ako that time, tapos sabi ko, focus lang ako sa work. Focus lang ako sa work kasi mga plans ko, mga pangarap ko noon. So sabi ko, minamit lang akong ka-work ko, then naka-jive ko. Sabi ko, sige, mag-usap na lang kami. Hindi naman yun yung tanong. Hindi naman yan yung tanong eh. pilitin nyo. Nilalayo mo eh. wala pa doon, pero to be honest, sobrang saya niya kausap. Na parang alam niyo yung kahit na may bad side ka or anything na, paano ba yun? So, kailan mo Sobrang saya niya nagustuhan si kausap. Gracie? Nung pagdating namin doon, eventually parang Naging friend talaga naging friend talaga kami. Pero First walang time na mali to. siya. As in, Oo. friend lang po talaga. So, Tapos, na-build talaga first opo. yung Yes, yung Parang friendship. feeling ko talaga sa Dubai na yung nagka-develop po, yes. Pero oo. nagustuhan mo na siya nun? Hindi pa rin. Hoy, aminin. Sa akin, hindi ko talaga masabi, pero parang nakikita ko siya as, kunwari nung nasa bus, parang siguro pag may girlfriend to, ang swerte ng girlfriend niya. May Oo. Kasi potential. may talagang mabait talaga siya. Mabait Ganun. ka din naman. Ano ka ba? Kinikilig. Dito na tayo sa ano,
kwento na ng kambal na strawberry. Napakalaking part ng strawberry sa buhay Opo. niyo. Paano ba yun nag-start? So, working sa hospitality po talaga, knowing that talagang minsan hindi ka makakakain, to the point na 8 hours yung duty mo. Sa Dubai Ay, to? Opo, Yes, sa sa Dubai Dubai. na. So, hindi pala ako nag-break ganun, ng break time. Iba-iba yung So, break time depende namin. sa busy talaga. Imagine mo, 22 years old pa lang ako nun. Tapos, hindi pa ako nag-break, gutom na gutom ako. Inom lang ang tubig. Ay, wait, may bibigay ako sa'yo. Hay! Parang sobrang ako, may bibigay daw siya. Then, actually, bawal yun, syempre sa pero feeling ko, to boost my energy. Oh, ito, isubo mo na lang to. Ganyan. Parang kainin mo to. Tapos, nakita ko, kambal na strawberry. Tapos, kinain ko yung half. Kasi syempre parang, then kakainin ko na yung another half. Tapos sabi niya, uy, wait! Ganun talaga siya. Uy, wait! Sabi ko, uy, bakit? Akin na yung half. Tapos kinain niya. Tsaka na lang niya in-explain nung pagkakain niya ng half. Taray. Ikaw ba, May pag ganon. plinano mo ba talaga na maghanap nung kambal na strawberry at ibigay yung kay Gracie? Nagkataon na may kambal na Dami strawberry. na naman tayo sa nagkakataon na naman. Gusto niya siya, ako yung may napanood ko gusto. kasi yung isa sa teleserye na yon na pag kinain daw yung half ng gusto mo maging partner, magkakatuluyan kayo. So sabi ko, try ko nga. So si Grace noon, sobrang ang dami nagkakagusto sa kanya noon. Hoy! Hindi lang Filipino, kahit din Grace. ibang lahi na kawork din namin. Sabi ko, kailangan mananalo yung Pinoy dito. So sabi ko, wala akong panama dun sa mga itsura nila. Ano kayang dapat kong gawin? So ako as Filipino, syempre, sa sobrang bait din ni Grace, doon ko na unti-unting paano ko kaya siya liligawan or paano ko kaya i-ask sa kanya na may gusto ko sa kanya. Pero parang natural lang na dumarating sa amin na gusto niya rin akong kausap at gustong-gusto ko siya laging kausap. So hanggang minsan nire-request ko na kung po pwedeng sabay kami mag-off every Wednesday. So nakagawa ang paraan. And then yung time na yon, sakto may kambal na strawberry talaga. Hindi sakto yun Hindi yan. sinasabi. Hindi ko hinanap ko talaga kay Erwin eh. So dahil sa mga ko, Hinanap ko talaga siguro yan. sa buong hotel, nagganap ako ng kambal na strawberry, kailangan ma-execute ko itong plano Pero ko. alam mo rin ba yon, Grace, yung sa Hindi po. teleserye? So, Kasi- mas mateleserye. Siguro nung time na yun yung kausuhan ng teleserye dahil wala pa naman tayong ganun na internet or phone. So, palagi nanonood TV. And then napanood ko yung episode na yon. And then sabi ko, kung totoo yun, try ko nga. Bili nga ako ng strawberry. Oh, yes. So, yun, binigay ko sa kanya and then nag-half kami. Oo, yun. Kung ako di ko bibigay kasi gutom na gutom ako. Oo nga pero Kasi binigay na Siguro napanood niya din. Kaya kailangan lang yung... Kaya inis ako. Yes. Kasi ako yun, buuin ko na yun eh. kunin mo na. Ganun. Pero doon, imagine, doon din talaga nag-start. Parang ayaw mo rin mag-assume. Ayoko din po. Kasi nga, ayoko din na parang, feeling ko sa girls, din yun eh. Gusto ko, parang nafe-feel ko na, hindi naman siguro niya gagawin yun, yung mga pa-sweet na ganun, kung hindi din niya ako type. Oo. Pero ayoko lang. hinihintay mo siya na magsabi. Opo. Diba? Nagkaaminan ba talaga kayo sa mga nararamdaman niyo before? May mga ways like, oh, gusto kita, Grace. Siguro eventually na lang, pero napapakita ko na like for example sa Dubai, yung first load ko, na nagpa-load ako sa SIM card namin sa Dubai noon, dahil sa kanya. So, para matawagan ko siya kung nasan siya kasi that time off niya din. So, tinawagan ko siya. Ganda "Nasaan mo, ka?" Grace. Kilig na kilig Ganda. si Grace. Ang mahal pa ng load doon, parang talagang kung wala kang special someone or kailangang tawagan within the country, wala ka ring reason mag-load. Yes, parang kasi may may wifi internet naman naman. eh. So, So sa yun. kanya, message na ako. Tapos may one time, kasi yung uniform namin, parang sa lunch, parang medyo bata, parang nakapolo tas shorts. Pero sa gabi, parang nakadress. May one time, matagal akong morning, so hindi niya talaga ako nakitang nakadress. May one time, bigla akong nag-dinner yung shift ko. Then, nakita niya na ako nakadress, naka-red lipstick. Kasi Ayun syempre na. morning shift, Ito na parang yun. sabi niya. Tapos feeling ko doon na talaga kasi yung mata ni Erwin ang ganda mo ah. Parang gusto ko. Alam mo yung tipo siguro sa mata ni Erwin, alam mo yung may electric fan, tas slow-mo na naglalakad
Yes, so, Parang gusto ko na po nun umuwi. Parang, ha? Sige, uwi na ako. Hindi, nahiya ako na ewan ko. Pero na-realize ko, hala, parang kinikilig na rin ako. Ganon. Yun na, yung mga ano niya. yes, pero bawal kasi nun sa, di ba bawal Same. Bawal po magka-relationship magjowa. sa isang Same work. company, ganon? Kasi po yung hotel, di ba, usually may mga outlets like restaurants. Restaurant. Doon So, sa same same restaurant restaurant. Pares kami ng restaurant doon. So, Kaya pala kayo nag-resign na. ay, ganon. Isa din yung sa reason, no? Yes. So, kwentuhan nyo naman kami ng Yes. proposal ninyo. Paano ba yung naging proposal ni Erwin? Strawberry pa rin ba yan? Hindi naman Ay, nasa strawberry. So, sa dami ng actually from Dubai, nagkaroon kami ng mga plans. So, yung plans namin na ganito in the future, tapos eventually parang pareho pala kami ng plano na gusto din namin maka-family. So, mas gusto namin sa Philippines kami magstay. So, nag-work kami doon for a year lang and then nag-decide kami na mag-resign na to pursue yung dreams namin. Pero yung dreams kasi namin hindi pa enough to execute. So, what we did is parang nag-apply na lang kami ulit. Ito na nga yung naging flight attendant and sa cruise. sa cruise ship ako. And then, yung time na yon parang mas sabi namin sa isa't isa, if para tayo Sa isa't isa. tayo Oo, kasi parang mahirap. WR yun eh. Yes, wala sobrang talagang hirap. parang siguro ilang percentage lang yung nagsasucceed talaga sa LDR. Yes. Lalo, magkaiba yung time namin palagi. Kasi since Imagine, nasa ibang bansa ano rin siya, siya. Tapos nasa ibang bansa tapos din ako. So yung time namin pa iba-iba. So ang nangyayari, parang nagli-leave kami ng mahabang message. Oo, And then kaya- sasagutin niya pagka na-open niya na ulit yung phone niya. And then ako naman, pagka na-open ko rin yung phone ko. And then doon na nagtuloy-tuloy na parang mas gusto namin na kailangan makagawa tayo ng paraan. Pag Kung hinayaan gusto nating namin, ma-survive natin tong relationship natin. So, since ako yung contractual lang sa work, every 9 to 11 months, so every week ko gumagawa ako ng way para makapag-start kami sa Philippines. Pero syempre, hindi naman din ganun kadali na ma-start. So, pumasok na yung pandemic na nawalan din naman ng work ang mga hospitality na parang hindi siya in demand noong time na yon. So, nung time na yon, nag-decide na ako na mag-for good since lahat naman din. So, baka ito yung reason. And dumating din sa point na siya din kung ano man meron Oo, mangyari. hindi So, natin alam. kailangan mas maganda makasama natin yung family natin. So, nung time na yon, gustong-gusto ko na rin talagang, kumbaga, gusto na namin talagang maging kami, kung kami talaga kami. So, unti-unti kong binubuo yung pangarap namin. Hindi man ganun kagarbo yung proposal na ginawa ko or pagka ano natin sa isa't isa, proposal ko, ang ginawa ko noon is mas nag-focus Pero- ako yung mas pang long term na aabot kami sa actually ganito. parang napag-usapan na namin magpakasal talaga agad. Yes. Parang without the proposal, sige, pakasal na tayo. Then, dun sa mismong pamamanhikan, Yes. together with all the family. Pero para sa akin, ang sweet. Kasi, alam niyo yun, pinag-propose siya sa akin sa harap ng family ko, family niya din nandun. Tapos, still, he did the kneeling down, ganun. Parang, hindi ko na kasi Traditional. in-expect kasi sa Yes. sobrang open namin sa isa't isa, andun na ako sa point na sige, pakasal, okay lang, kahit walang proposal, ganun. Kasi Yes. pandemic din, alam mo yun, parang wala kang i-expect Yes. na nung time na yon. So, Yes. nung ginawa niya yun sa harap ng lahat, parang ganun. Tapos sobrang laid back, naka-short lang ako, naka-t-shirt. Ay, wala pa akong nails. O sige, pero okay lang. Parang pag nilulook back ko, still, parang yun. Unforgettable Yes. pa rin. Diba? Kilig moment na rin yun. At kinasal na nga kayo 2021. 2021. Opo. Pero hindi pa doon natapos. May mga pagsubok pa rin kayong napagdaanan. Yes. Nung kinasal kayo. Yes, nagdaan kami sa isang pinakamasakit din, which is yung miscarriage kaming dalawa. Opo. So, nung time na yon parang gumuho lahat, na Opo. parang nag-expect na kami na may baby, and then biglang wala pala daw heartbeat. So, nung time na yon instead na malungkot din, hindi pa muna ngayon. So, nag-focus kami or lumipat tayo ng bahay, no? Opo, parang nag-renew kami ng, okay, sige, try natin na mag-restart ng buhay. Parang baka dito sa place na to, mas maging positive yung feeling, Yes. makalimutan natin yung mga nangyari, ganun po. Kasi yung nangyari sa akin, minadali ko yung yung grief.
na sinasabi nila pag na-miscarriage ka. Hindi pala ganun. Pag tinanong ka, okay ka lang? Lagi ko sinasabi, uy, okay lang. Actually, sa day na na-miscarriage ako, birthday pa ng kapatid ko. Tapos, nakiparty pa ako sa mismong araw na yun. Kasi, I thought kailangan makita nila akong masaya. Ganun. Pero, actually, hindi ko na-realize na kailangan ko palang damdamin yung sakit. Eventually, parang nagtagal yung grief ko. Tapos, fast forward, na second miscarriage ulit kami. Ngayong year lang, recently. And I guess, doon namin na-accept din na Erwin na siguro, sinasabi sa amin, maybe yung baby nyo is yung business nyo muna. Yes. Baka mamaya, masyado kaming naghihiling na, ay, gusto na namin ng baby. Pero, na-understand namin na ibibigay naman yun sa right time. Totoo yan. Sabi nila, may ibang blessing Yes. naman Yes. din na para sa inyo, di ba? Totoo naman na masakit. Masakit yun. Hindi lang once nangyari, twice, di ba? Twice. Pero may ibang bagay na ibibigay sa Yes. inyo for that. And ito na nga, ang inyong business. Yes. And kahit na mag-asawa na laging magkasama, meron pa rin silang hindi nasasabi sa isa't isa. Yes. Kaya naman, it's time to... Ito na, sa letter reading na tayo. Ayan, gusto namin marinig yung letter ni Erwin for Grace. Pauna si Erwin Erwin. ako. Habang kumakain ako nitong Yes, salad sige, tikman yan, niyo. hanapin mo muna yung letter Go, mo. Ate habang- M. Yan, kukuha ako dito ko. Ayan, kakataba ng Sige, puso. go, Erwin. Hi babe, my beautiful wife, I'm back. So, ang tagal na nung huling sumulat ako sa'yo. Pero naalala ko, ito yung isa sa mga reason bakit tayo naging ganito katatag. Mga binabalikan natin yung mga sulat natin sa isa't isa o convo sa messenger. Kung saan tayo nagsimula at kung gaano natin pinlano yung mga pangarap natin. Parang kailan lang, no? Galing 9 years na tayo. At yung mga pangarap natin nangyayari sa tulunganan at suporta natin sa isa't isa. Again, thank you so much for your understanding sa topa ko. Sa all the way support, actually, all-in-one ka na. Ikaw yung fan ko, best friend ko, girlfriend, at ngayon, wife ko. Nandyan ka palagi sa likod ko, at ganun din ako sa'yo. Nandito ako palagi para ipagtanggol ka. At alalayan sa journey natin. Ika nga, ikaw lang sapat na. Pinagtagpo tayo at dinala tayo sa tamang partner. Hindi man tayo perpektong couple, pero ang importante, napunta ako sa taong papahalagahan, naniniwala at susuportahan ako. Salamat sa tiwala, babe. Mahal na mahal kita. Andito ako palagi. Team tayo. Parang ayoko nang basahin yung Kaya yung letter. Nakikiiyak din ako dito kasi hindi naman ako si Grace. Ayan, syempre mga kata, hindi din magpapahuli si Grace sa letter niya for Erwin. Dear Erwin, alam ko hindi naging madali yung journey natin. Kaya sobrang grateful ako na from being an OFW couple sa Dubai to LDR seaman flight attendant couple for almost 4 years to this sharing our story sa Dear Kada. Mabuti na lang we made the promise dati na hindi break up ang solution sa mga problema. Naging matatag talaga tayo para sa isa't isa. Sabi nila LDR won't work, pero tignan mo naman tayo ngayon. Nangangarap, working on our dreams together, at nakakapag-share pa ng story natin sa maraming tao. Hindi man ako perfect as a person, but gusto kong malaman mo na I'll do my part as your wife and business partner na mas maging better person every single day. Maraming salamat sa pagmamahal, pag-aalaga, and pagpapasensya sa akin. Thank you sa unending support, lalong-lalo na sa paniniwala sa akin. I love you so much. O, diba? Sino ba naman mag-aakala sa paghahanap mo ng trabaho, mahanap mo yung forever mo? Yes. At para naman makapag-unwind muna kayo, ay mayroon kaming pa-free date sa inyo mula sa Forest Crest Nature Hotel and Resort. Yan, meron kayong overnight accommodation for 2. Mayroon din dyang free breakfast. Di ka magluluto, Grace. Oo, sila na magluluto, For you. Wow, thank you Free so much. massage, yan, at free use ng wave
shampoo. Yes, so syempre hindi lang yan para sa inyo kasi mas lalo pa kang healthy at meron pa to para sa beauty. Ang Sarah Skin products natin na shampoo, conditioner, lotion, serum at sunblock worth 2,499 pesos. Ayan. So much po. Salamat po. Dagdag Pampaganda. yan. Pampaganda. Thank you, Grace Thank and you so Erwin, much. for sharing your story with us. Meron ba kayong dagdag mensahe or gustong pasalamatan? Nagpapasalamat kami sa nagsusupport sa amin as a couple and also sa aming munting business. I hope marami kaming napapasaya and napapasayang family, and also sa mga OFW couple dyan, LDR, don't lose hope. LDR works and nasa sa inyo talaga yung yung kapangyarihan na magtagumpay kayo as LDR. Totoo yan, di ba? Nasa effort nyo yan. Nasa at effort, communication. magkakaintindihan, hindi ba? Thank you very much. Thank you so much po. Grace. Thank you so much, Maraming Ricardo. salamat muli sa pag-share ng inyong nakakakilig na kwento. Hindi ko makakalimutan yung strawberry na yan. Yes, kaya naman for sure mga kada natin dyan naghahanap na din ng kambal na strawberry. Tulad ng ginawa ni Erwin. Baka tayo na din, di ba? Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.